Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Sumulpot na naman tayo. Pag-usapan po natin itong talagang problema po sa COA. Kasi mayroong isang abogado nagsabi nga na ang problema po ay COA dito sa sa impeachment or trial ni VP Sara. Sa akin po, ipapakita ko sa inyo yung ilan lamang po na talagang makikita mo na parang kumbaga ang nangyari. Ito po lahat ay aking opinion pero ipapakita ko po sa inyo kung iba yung ating paniniwala dito. Kasi para sa akin po, yung napansin ko, na-notice ko talaga nung sinabi ni Sir Attorney Farola na ang problema ay nasa COA. Unang-unang sabi niya, hindi nga malinaw yung rules at regulation nila. At yung iba nagdadagdag pa. So, papakita po natin yung kanyang very short na na statement dito na sa balita. Tapos susundan po natin ng mga bagay-bagay na nakita ko na talagang parang kumbaga ang ginawa dito ay parang kung ano na lang ang magkasya, kung ano pagka hindi magtutugma, gagawa na lang nila ng paraan para magkasya kumbaga sa kanilang script. Kumbaga, kung ito ay gagawing matino, hindi yon mangyayari. Itong mga ipapakita ko sa inyo. Unahin po natin ito si Attorney Farolan and then dire-diretso na po tayo sa ipakikita ko sa inyo kung bakit ba. Para sa akin, ay parang ginagawa na lang nila ang kung ano man ang magkakasya or tutugma, yun na lang gagawin nila. Imbis na gawin nila yung dapat na malinis at nasa joint circular nila. Mga kababayan, ito po kasi ipinunto ng isang legal at policy expert na hindi umano sapat ang mga technical na issue sa paggamit ng confidential fund. Ipinunto ng isang legal at policy expert na hindi umano sapat ang mga technical na issue sa paggamit ng confidential funds para patunayan ang betrayal of public trust laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Narito ang balita. Ang lumalabas ang problema ang COA. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Attorney Paki Farolan na lumalabas sa impeachment hearing na hindi malinaw ang ilang rules and regulations ng Commission on Audit o COA sa pag-audit ng confidential funds. Anya, mahalagang malinaw ang mga patakaran, lalo na kung gagamitin itong batayan sa pananagutan ng isang opisyal. Pero itong lumalabas dito sa hearing na ito, dito sa confidential funds, ang lumalabas ang problema ang COA. Kasi malabo yung mga patakaran at mga panuntunan o rules and regulations ng COA sa pag-audit ng confidential funds. yan. Ayon kay Attorney Farolan, may mga pagkakataong ding nagdadagdag umano ang mga auditor ng requirements na hindi malinaw na nakasaad sa umiiral na rules and regulations. Kabilang dito ang ilang dokumento tulad ng transmitted reports at acknowledged receipts. Ang sinasabi nila, hindi kailangan may nahuli, kailangan may nakulong. Wala namang sinasabi yon. Sa huli, iginit ni Farolan na kailangang maging malinaw kung alin ang itinatakda ng batas at alin ang dagdag na requirement lamang sa proseso ng audit. So yan ang short lang na ipakita ko sa inyo. Hindi ba? Kumbaga, ginagawa na lang nila ng paraan para magkasya sa gusto nilang mangyari. Ito pa. Paalala ko sa inyo. Tanda nyo to? Before you move on, Counsel, with the indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Lachica ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat? Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response doon? Wala pa po. Wala Doon pa na lang din- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo.
Yan. Diyan mga kababayan, pasensya na kung naririnig niyo nagkakat ng grass sa labas eh. Ulitin ko po, di ba, tatlong steps po yon. Una, yung AOM, Audit Observation Memorandum. Tapos, yan, i-issuehan ninyo ng Notice of Suspension para nabigyan mo ng pagkakataon na makasagot yung respondents, yung tao. Para walang masabi sa inyo, tinutupad ninyo ang sinabi ng inyong joint circular. Kasi sinabi nga po na hindi nakalagay sa joint circular nila na i-escape ninyo yon. So, ginawa nila, binigyan na agad nila, inisyuhan na agad nila ng notice of disallowance na walang sabihan kay VP Sara. Ngayon mga kababayan, nung ginawa na naman nila yung final and executory na, yun po, ating yun yung hindi ipinaalam kay VP Sara or sa defense. Ginulat na lang nila na ang bilis-bilis na nagkaroon po sila ng desisyon na i-deny yung appeal ni VP Sara. At ito pa, sino po yung kasama sa nagdesisyon yan? Ito muna ang ipapakita ko sa inyo. And then pag-usapan natin yung isang tao na kasama, pumirma na i-deny ang appeal ni VP Sara ay isang taong may conflict of interest. Siguro alam nyo na ang sinasabi ko. Meron pa akong ipapakitang isa pa sa inyo. Ito po mga kababayan, nabalita na ito noon pa, noong mayroon pa pong ICI. Ito po kasi, nung mayroon pang ICI, last year pa po ito ibinalita na ang isang COA commissioner ay hinahanap doon sa budget hearing na ang umatid ay si Gamaliel, yung Commission on Audit, ano matawag doon, Chief? O ito po, pakinggan natin kung anong sasabihin. Hindi dumalo sa budget hearing ng Commission on Audit sa Senado kahapon ang commissioner nitong si Mario Lipana. Dati na siyang nabanggit, kaugnay ng ilang flood control project at may asawa ring contractor. Yan, mga kababayan. May I ask where is Commissioner Lipana? Si Commissioner Lipana po has been on leave since August 1 po. Ang kanya pong leave ay na-extend po niya hanggang October 30. Dito po mga kababayan, yung panahon na yan, kasagsagan po na mayroong blue ribbon hearing pa. At doon sa blue ribbon hearing, binanggit doon, kung hindi ako nagkakamali, limutan ko na yung pangalan niya, Alcantara. Binanggit ni Alcantara na nakausap niya itong si Mario Lipana, COA commissioner. Kung hindi ako nagkakamali ha, binanggit talaga ang pangalan niya sa blue ribbon hearing. Ito. While he has been undergoing treatment po sa abroad for his sickness. Dahil sa pagkakasangkot ni Lipana sa issue, ipinag-utos ng COA sa lahat ng kanilang mga kawani ang pag-i-issue ng Declaration of Conflict of Interest. Ayan. Pagkatapos mga kababayan, itong si Mario Lipana, siya po ay isa sa pumirma na i-deny ang appeal ni VP Sara doon sa kanyang notice of disallowance na 73,287,000. So yun na lamang po pinag-uusapan dito sa 125 million na paulit-ulit po nilang binabalik-balikan. Okay? 73,287,000 na lamang po ang question, ayun po ang na-disallow. So, bakit kailangan hindi
imbestigahan itong si Mario Lipana. Kasi hindi po niya pwedeng sabihin na asawa ko naman yun, hindi naman ako. I don't think na pwede po niyang gamitin yan as his excuse. Kailangan po talagang maimbestigahan siya. Marami na pong mga kaguluhang nangyayari dito sa umiikot sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Unang-una, si Wamel. Sinabi niya, si VP Sara lang inaudit ko kasi silang lang man ang mayroong confidential fund. Alam po ninyo, hindi totoo yan. Pinakita na ni Atty. Coa na hindi totoo. Pangalawa, mga kababayan, yung dalawang, yung si Del Campo. Siya na lang ang nagdidesisyon. Dinesisyon niya, hindi po pwede yan, yung acknowledgement receipt, blah, blah, blah. Hindi po pwede yan. Wala kasi kayong nahuli. Diba? Pero hindi naman pala sinasabi sa joint circular nila na kailangan ay may mahuli. Isa pa po mga kababayan, yung mga ginagawa nila na paglampas nga, 'di ba? Pag-issue nila ng notice of disallowance na hindi naman dinaanan pa yung isang step, nilalaktawan nila. So, para sa akin, dito ko sinasabi na parang ginagawa na lang, parang kumbagang sa jigsaw puzzle, hindi naman kasya eh. Pero ang ginagawa ninyo, sinisiksik nyo para magkasya, kaya nagmumukhang bungi-bungi. Kaya hindi maipaliwanag ang mga akusasyon na inaakusa nila tungkol dito sa sinasabi nilang paggamit ng mali ng confidential fund at dito nga sa Article 1 na to. Article 1 yata siya. So, ito po ay yung Article 1, 'di ba? Inuna nila yung Article 4, yung grave threat. 'Di ba? Kahit doon mga kababayan, 'di ba, sa grave threat, tingnan ninyo yung mga inilagay nilang mga witnesses, mga walang personal knowledge. Puro akusa. Inakusahan nila na nagkontrata na daw si VP Sara ng gugurgor. Tapos sasabihin nila, wala akong personal knowledge diyan, pero sa palagay namin. Kahit si Matibag, wala siyang personal knowledge. So, kaya nga, sabi ko nga mga kababayan, parang imbis na sundin nila, kung talagang matino po, maayos po na talagang meron silang ebidensya. Ewan ko kung nasabi ko na ito, sa tagal na po nilang binabalangkas ito, 19 Congress pa lamang po pinapa-impeach na nila si VP Sara. Actually, pina-impeach nila. Pinag-usapan na nila doon. Lahat ng problema, lahat ng accusation nila. Dumating ang 20th Congress. Ito na naman, pinag-usapan na naman nila. Mayroon pa nga silang mini trial, di ba, na ayaw tanggapin. Ni Luistro na sinabi niya yun, kaya nga meron tayong idea na mini trial yun eh, kasi siya ang nagsabi, pero tinatanggi niya. Ibig ko sabihin, ang dami na po nilang tinawag, ang dami na nilang kung sino-sino para lang sila makakuha ng ebidensya doon sa inaakusa nila kay VP Sara. Ngayon mga kababayan, pagdating dito sa trial, hirap na hirap pa rin silang patunayan yung kanilang inaakusa. Kaya ang ginagawa nila, lumalabas po sila dyan sa media at sinisiraan nila ng sinisiraan si VP Sara. Pasensya na po talaga kayo maingay. May nagkakat kasi ng grass ay nandyan lang sa malapit sa may bintana. But anyway, ako po ay agree kay Atty. Parolan na ang problema po ay COA. Sana po talaga maimbestigahan itong COA. Kasi mukha, in my opinion, iba naman yung opinion nila, akin lang ito. Kasi mukha po talagang, kumbaga, kahit hindi naman kasya, pinagkakasya nila. Alam ba nila ang seryosong ginagawa nila? Tatanggalin nila ang isang
vice president na may botong 32 million. Marami pong ang mas lalong nakakaano dito, talagang questionably po talaga bakit itong si Mario Lipanan na isa sa mga pumirma na i-deny ang appeal ni VP Sara sa kanyang 73,287 na na-disallow. Bakit hindi po siya nag-recuse? Kasi nga po, sinasabi niya noon pa na parang may conflict of interest dahil yung kanyang asawa ay meron din palang, ay isa rin palang kontraktor. Either kontraktor o may-ari or kasama. But yan po, ano po at wala man lang sa inyong nagbabalita nito. Binalita last year ng GMA. Ngayon na siya ay kasama, ni hindi nyo man lang tinanong, ba't hindi ka? Ano man lang, sa kahihiyan man lang. Di ba? Mag-recuse ka na kasi inaakusahan kang may conflict of interest. Nasaan po yung mga media? May nagtanong po ba? Bakit sir hindi ka man lang nag-recuse, nag-abstain o umalis dyan? Alang-alang man lang na doon sa inaakusa sa iyo na ikaw ay may conflict of interest. Na-pressure ka ba? May pinangako ba? Dahil parang ganito na lang ang nangyayari eh. Pag ikaw ay may issue, sundin mo na lang yung gusto nila. At patas na tayo. Katulad nila Escudero, katulad ni Joel Villanueva. Dahil sila'y pinapatungan, kinakasuhan, sinunod na lang kumbaga ang gusto nila. At yung hindi, sa kulungan ka. Ganito na po ang nangyayari sa atin. Kaya again, agree. Nasa kuwa ang problema. Hindi lang kay Lipana, kung hindi doon pa sa mga gumagawa ng desisyon para kumbaga magkasya sa puzzle sa gusto nilang mangyari. Remember po, Vice President ang gusto ninyong tanggalin. Tinatanggalan ninyo ng mandato ang more than 32 million na bumoto sa kanya. Siya po talaga ang magiging presidente. Parang tumutulong kayo na harangin yan. Pag si VP Sara naging presidente, I hope na unahin kayo dahil ang issue nagsimula sa inyo, COA. Sa totoo lang.